Magandang araw, mahal kong pamilya ng pananampalataya, pag-asa, at tagumpay sa buhay. Kung napunta ka rito ngayon, alam kong may bigat kang nararamdaman. Alam kong mayroong bumabagabag sa iyong isipan, lalo na tungkol sa iyong pinansyal na sitwasyon. Marahil ay napapagod ka na sa pag-aalala kung paano mo babayaran ang susunod na bayarin. Baka pakiramdam mo ay nasasadlak ka sa isang malalim na hukay ng utang na tila walang katapusan. O baka naman nakita mo ang iyong negosyo, ang iyong pangarap, na unti-unting bumabagsak, at hindi mo alam kung saan ka hahawak. Pakiramdam ng pagkabigo, ng kawalan ng pag-asa, ng takot. Takot sa bukas. Takot sa pananalaping pagbagsak. Ito ay isang pakiramdam na alam kong pamilyar sa marami sa atin. Ang pakiramdam na tila may mga buhol na nakatali sa bawat aspeto ng ating buhay, at ang pinakamabigat sa lahat ay ang mga buhol na may kinalaman sa ating pananalapi. Ang mga buhol na ito ay humihigpit, pumipigil sa atin, at nagpapabigat sa ating puso at isipan. Kung handa kang harapin ang takot na yan, kung handa kang kalagan ang mga buhol na yan, manatili ka sa akin. Dahil ngayon, aalamin natin kung paano ang Himalayang Rosaryo sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay makakalutas sa iyong pinakamalaking takot sa pananalapi. Hindi lang ito basta dasal. Ito ay isang landas. Isang sikreto na magpapabago ng lahat. Pero bago tayo lumalim sa mismong rosaryo, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay. Marahil ay marami sa atin ang nakaranas na nito. Si Aling Nena, isang masipag na tindera ng gulay sa palengke. Buong buhay niya, ipinagmalaki niya ang kanyang kakayahang buhayin ang kanyang pamilya sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit dumating ang pandemya. Ang mga mamimili ay nawala. Ang kanyang maliit na puhunan ay unti-unting naubos. Gabi-gabi hindi siya makatulog. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang kanyang tindahan, na minsan ay puno ng kulay at sigla, ay naging simbolo ng kanyang unti-unting pagbagsak. Siya ay nalulunod sa takot. Hindi lang siya takot na mawala ng pera, kundi takot na mawala ng dignidad, ng pag-asa. Napakabigat ng kanyang pinapasan. Siguro, pakiramdam mo rin yan, tama ba? Naiintindihan ko ang bigat na nararamdaman mo. Ang pakiramdam na tila nag-iisa ka sa iyong laban. Ang pakiramdam na tila hindi ka na makahinga. Ang stress na dala ng pananalapi ay hindi lang pera. Ito ay kumakain sa iyong kapayapaan, sa iyong relasyon, sa iyong kalusugan. Ito ay nagtatali ng mga buhol hindi lamang sa iyong wallet, kundi maging sa iyong puso at isip. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At mayroong paraan upang kalagan ang mga buhol na yan. Mayroong solusyon na nagmumula sa isang lugar na madalas nating nalilimutan kapag tayo ay lubos na natatakot, ang ating pananampalataya. Marahil ay sinubukan mo na ang lahat. Nagtrabaho ka ng husto. Nagtipid ka. Nag-invest ka. Ngunit parang may isang invisible na pader na pumipigil sa iyong umasenso. Ito ang mga buhol, mahal kong kaibigan, na hindi lang pisikal kundi espiritual at psikolohikal. Ang mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga problema sa relasyon o personal na pagsubok. Ang kanyang pamamagitan ay sumasakop sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama na ang ating pinansyal na kalayaan. Ang rosaryong ito ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang tuol na, kapag ginamit ng may pananampalataya at tamang pag-unawa, ay may kakayahang baguhin ang iyong mentalidad, ang iyong pananaw, at sa huli, ang iyong pinansyal na realidad. Paano? Well, lumalabas na ang neuroscience mismo ay mayroon ding masasabi tungkol sa kapangyarihan ng paulit-ulit na pagdarasal at pagninilay. Kapag patuloy kang nagdarasal, lalo na sa isang structured na paraan tulad ng rosaryo, binabago mo ang iyong brain chemistry. Binabawasan mo ang stress hormones tulad ng cortisol at pinapataas mo ang feel-good neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip, mas malinaw na pag-isip,
at kakayahang makakita ng solusyon kung saan dati ay puro problema lang ang iyong nakikita. Ito ay hindi magic. Ito ay isang proseso ng pagbabago mula sa loob palabas. At ito ang simula ng pagkalas sa iyong mga buhol. Ang insight dito, ang central revelasyon, ay ito, ang mga buhol na hinihingi nating kalagan ng Birhen ay sumasalamin din sa mga buhol sa ating pananalapi. Ang mga ito ay ang mga utang na tila hindi na matapos, ang mga bigong negosyo, ang kawalan ng oportunidad, ang takot na mawalan ng trabaho, ang mga maling desisyon na humahantong sa pagkalugi. Ang rosaryo sa mahal na Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay ang susi sa pagkalas sa mga ito. At bibigyan kita ng isang praktikal na halimbawa. Tignan natin ang bawat misteryo ng rosaryo bilang isang hakbang sa pagkalas sa iyong pinansyal na buhol. Una, ang mga misteryo ng tuwa. Isipin mo ang banal na pamilya sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang misteryo ng tuwa ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pasasalamat, ng gratitude. Kapag ikaw ay nasa gitna ng pinansyal na krisis, ang huling bagay na naiisip mo ay magpasalamat. Pero ang pagsasanay ng pasasalamat, kahit sa pinakamaliit na bagay ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang pagkain sa iyong mesa ay nagbabago ng iyong perspektibo. Ito ay nagbubukas ng iyong puso sa abundansya sa halip na kakulangan. Ang pasasalamat ay isang magnet para sa biyaya. Kapag pinapasalamatan mo ang kahit anong mayroon ka, mas marami ang darating. Ito ang unang buhol na kakalasin, ang buhol ng kawalan ng pagpapahalaga. Pangalawa, ang mga misteryo ng liwanag. Ang pagbibinyag ni Jesus, ang kasal sa Kana, ang proklamasyon ng kaharian, ang transfiguration, ang institusyon ng Eukaristya. Ang mga misteryong ito ay nagbibigay liwanag. Sa pinansyal na aspeto, ito ay nangangahulugan ng paghingi ng karunungan at kaliwanagan upang makagawa ng tamang desisyon. Minsan, ang buhol natin sa pananalapi ay dahil sa kakulangan ng kaalaman o maling impormasyon. Sa pagdarasal ng misteryo ng liwanag, hinihingi mo ang gabay ng Diyos upang makita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita, upang makagawa ng mga matatalinong hakbang, at upang maunawaan ang mga aral sa iyong mga pagkakamali. Ito ay ang buhol ng kamangmangan at maling pagpapasya. Pangatlo, ang mga misteryo ng hapis. Ang paghihirap ni Jesus sa halamanan, ang paglatigo, ang pagpuputong ng koronang tinik, ang pagpasa ng krus, ang kanyang kamatayan. Ang mga misteryong ito ay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo, ng pagtitiis, at ng pagtanggap. Sa pinansyal na laban, may mga pagkakataon na kailangan nating dumaan sa matinding hirap. Baka kailangan mong magtipid ng husto, magsakripisyo ng ilang luho, o magsimula muli mula sa wala. Ito ay hindi madali. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas at resilience upang pagtiisan ang mga pagsubok na ito. Ito ang buhol ng pagbibigay sukong agad sa harap ng hirap. Sa mga misteryo ng hapis, natututunan nating huwag sumuko. At pang-apat, ang mga misteryo ng luwalhati. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pag-akyat sa langit, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen, at ang kanyang pagpuputong bilang reyna. Ang mga misteryong ito ay nagbibigay sa atin ng ultimate hope at katiyakan ng tagumpay. Matapos ang lahat ng pagsubok at sakripisyo, darating ang pagluwalhati. Sa konteksto ng pananalapi, ito ay ang pangako ng pag-ahon, ng kasaganaan, ng kapayapaan ng isip, at ng kalayaan mula sa mga pinansyal na buhol. Ito ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa. Ang misteryo ng luwalhati ay nagpapatunay na pagkatapos ng kadiliman ay may liwanag. Napakalalim ng bawat isa sa mga misteryong ito, hindi ba? Ang pagdarasal ng rosaryo tagapagkalag ay hindi lang pagbigkas ng mga salita. Ito ay paglalakbay sa iyong panloob na mundo, pagharap sa iyong mga takot, at pagtatatag ng isang matatag na pundasyon ng pananampalataya. Ito ay nakakabasag ng mga limitadong paniniwala na nagpipiit sa iyo. Ang paniniwalang hindi ako karapat-dapat maging mayaman, palagi akong kulang, o ang pera ay masama. Ang mga buhol na ito ay mas malalim pa sa mismong pera,
nasa iyong isipan at espiritu ito. Tingnan mo si Aling Nena ulit. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may nagbigay sa kanya ng isang rosaryo ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nag-alinlangan siya. Ano ang magagawa ng dasal sa kanyang gutom na sikmura? Ngunit sa kawalan ng ibang mapagkuhanan ng pag-asa, sinimulan niya. Gabi-gabi, bago siya matulog, dinadasalan niya ang rosaryo. At dito nagsimula ang pagbabago. Hindi nagkaroon ng biglaang himala. Hindi siya nanalo sa loto. Ngunit unti-unti, habang siya ay nagdarasal, may isang bago siyang naramdaman. Isang kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Mas malinaw ang kanyang pag-isip. Doon niya nakita ang isang simpleng ideya, bakit hindi siya magluto ng kanyang mga gulay at ibenta ito bilang ready-to-eat meals. Maliliit na benta, pero mas malaki ang kita bawat unit, at mas kaunti ang nasasayang. At ang pinakaimportante, mas maraming tao ang nangangailangan ng ganoon sa kanilang lugar. Ito ay isang simpleng solusyon, ngunit ito ay dumating sa kanya matapos niyang kalagan ang buhol ng takot at kawalan ng pag-asa. Ito ay ang buhol na pumipigil sa atin na makakita ng solusyon. Hindi lang siya basta humingi ng pera. Humingi siya ng gabay, ng liwanag, ng lakas ng loob na gumawa ng pagkilos. Iyan ang ginagawa ng Rosaryo Tagapagkalag. At iyan ang susunod na mahalagang hakbang, ang aplikasyon. Hindi sapat ang maniwala lang. Kailangan mong kumilos. Hindi ito magic. Ito ay gabay. Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Ang pagdarasal ay isang makapangyarihang gawa, ngunit dapat itong sundan ng pisikal na aksyon. Paano mo ito isasagawa sa iyong buhay? Una, magsimula ngayon. Kumuha ng iyong rosaryo. Kung wala ka pa, maaari kang gumamit ng kahit anong rosaryo o simpleng daliri mo. Ang mahalaga ay ang intensyon. Ikalawa, bago ka magsimula, ilagay sa iyong isip ang tiyak na buhol sa iyong pananalapi na gusto mong kalagan. Ito ba ay ang utang na gas na halaga? Ito ba ay ang kawalan ng trabaho? Ito ba ay ang takot sa pagkalugi ng negosyo? Maging espesipiko. Ang ating utak ay mas epektibong kumilos kapag may malinaw na target. Ikatlo, sa bawat misteryo, magnilay hindi lamang sa buhay ni Jesus at Maria, kundi sa kung paano mo ito maiugnay sa iyong pinansyal na buhol. Halimbawa, sa misteryo ng tuwa, magpasalamat sa lahat ng biyaya na mayroon ka, gaano man kaliit. Sa misteryo ng liwanag, humingi ng karunungan at gabay para sa isang partikular na desisyon sa pera. Sa misteryo ng hapis, hilingin ang lakas upang tiisin ang iyong pagsubok at huwag sumuko. Sa misteryo ng luwalhati, isipin ang iyong sarili na malaya mula sa iyong buhol at maranasan ang kapayapaan at kasaganaan. Ika-4, pagkatapos ng iyong rosaryo, maging gising. Maging bukas sa mga inspirasyon, mga ideya, o kahit simpleng mga pagkakataon na maaaring lumitaw. Ito ang gabay na hinihingi mo. Maaaring makakita ka ng isang ad para sa isang trabaho, may kaibigan na magbibigay ng payo, o isang bagong ideya sa negosyo ang biglang sumagi sa iyong isipan. Iyan ang sagot sa iyong panalangin. Maaari mong sabihin, paano kung hindi gumana? Paano kung magdasal ako araw-araw, pero wala pa ring pagbabago? Mahal kong kaibigan, ang pananampalataya ay hindi isang switch na bubuksan mo at agad na ilaw ang lahat. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay. May mga buhol na mabilis kalagan, may mga buhol na nangangailangan ng mas matinding pananampalataya at pagtitiis. Ang mahalaga ay hindi sumusuko. Ang Diyos ay provider. Ang mahal na birhen ay ating tagapamagitan. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat dasal, bawat butil ng rosaryo, ay isang patak ng pag-asa na unti-unting lumulusaw sa mga buhol. Hindi lang si Aling Nena ang nagkaroon ng pagbabago. Marami sa ating komunidad ang nagpatotoo sa kapangyarihan ng rosaryong ito. May isang nanay na nagdarasal para sa matagal nang hindi nagbabayad na utang sa kanya. Sa bawat Ave Maria, pinakawalan niya ang puot at galit,
at pinalitan ito ng pagpapatawad at pagtitiwala sa Diyos. Hindi nagtagal, ang taong may utang ay kusang nagpakita at sinimulang bayaran ang kanyang obligasyon. Mayroon ding isang estudyante na halos sumuko na sa pag-aaral dahil sa pinansyal na paghihirap ng kanyang pamilya. Sa bawat dasal, humingi siya ng liwanag at gabay. Hindi niya inaasahan na isang araw, isang scholarship ang magbubuka sa kanya, at sa isang linggo, ay magiging sapat para matapos niya ang kanyang pag-aaral. Ang mga ito ay tunay na karanasan na nagpapatunay na ang pananampalataya ay may kakayahang bumuo ng mga tulay kung saan dati ay pader lang ang nakikita. Sabihin mo nga sa akin sa comments, saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya rito at makagawa pa ng mas transformatibong nilalaman. Mahalaga ang bawat isa sa inyo. Ngayon, marahil ay iniisip mo, paano ko malalaman kung ito ay nagtatrabaho? Ang sukatan ay hindi lang ang dami ng pera sa iyong bulsa, kundi ang kapayapaan sa iyong puso. Ang pagkalas sa buhol ay hindi lang pagkuha ng pera, ito ay pagkuha ng kalayaan mula sa takot at pag-aalala. Kapag nakakaramdam ka ng kapayapaan sa gitna ng unos, iyan ay tanda na gumagana ang rosaryo tagapagkalag sa iyong buhay. Ang pinakamahalagang aral na gusto kong dalhin mo mula sa video na ito ay ito, ang iyong potensyal ay indes malaki kaysa sa anumang pinansyal na buhol na iyong kinakaharap. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang mga hamon sa pananalapi ay hindi ang iyong katapusan. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang rosaryo sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang dasal. Ito ay isang paanyaya na yakapin ang kapangyarihan ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng aksyon upang ikaw mismo ang maging instrumento sa pagkalas ng iyong mga buhol. Isipin mo ang buhay na walang takot sa pera. Isipin mo ang kapayapaan na hatid ng kaalamang sapat ang iyong pinagkukunan, at may kakayahan kang harapin ang anumang hamon. Isipin mo ang kalayaan na magamit ang iyong talento at oras para sa mga bagay na mahalaga sa iyo, nang hindi hinahabol ang pera. Iyan ang buhay na naghihintay sa iyo, buhay na puno ng kapayapaan, kasaganaan, at kalayaan. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay hindi pa dumarating. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na, naghihintay lang na matuklasan at gamitin. Simulan mo ang iyong sariling Himalayan Rosaryo. Gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Baka ito ay ang pagdarasal ng isang misteryo. Baka ito ay ang pagsusuri sa iyong budget. O baka ito ay ang paghingi ng tawad sa isang taong may atraso ka sa pinansyal. Magsimula ka sa kahit anong paraan. Dahil bawat maliit na hakbang ay isang butil ng rosaryo na naglalapit sa iyo sa kalayaan. Ito ay hindi madali, ngunit ikaw ay may kakayahan. Sa bawat pagkalas ng buhol, hindi lang ang iyong pananalapi ang nagbabago, kundi maging ang iyong espiritu, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Dahil ang ikalawang pagkakataon ay laging ibinibigay sa mga naghahanap at hindi sumusuko. Mahal kong pamilya, bago tayo maghiwalay, gusto kong samahan niyo ako sa isang makapangyarihang panalangin sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, lalo na para sa ating mga pinansyal na pagsubok. Huminga ka ng malalim. Pikit ang iyong mga mata, o tingnan ang isang imahe ng mahal na birhen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, buong puso po kaming lumalapit sa iyo ngayon. Kami po ay naniniwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Salamat po, mahal na Ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pag-aruga. Salamat po sa bawat dasal na pinakikinggan mo, at sa bawat buhol na iyong kinalas sa aming buhay. Sa sandaling ito po, idinadalangin namin ang aming mga pinansyal na buhol, ang mga alalahanin at takot na bumabagabag sa aming puso at isipan. Mahal na Ina, sa iyong kamay po inilalagay namin ang buhol ng aming mga utang. Pakawalan mo po kami sa bigat na dulot nito. Sa iyong kamay po inilalagay namin ang buhol ng kawalan ng oportunidad, ng kawalan ng trabaho, ng pagbagsak ng aming mga negosyo.
Kalagan mo po ang mga ito, mahal na ina, at buksan mo po ang mga pintuan ng kasaganaan at biyaya. Mahal na ina, inilalagay din po namin sa iyo ang buhol ng aming takot sa bukas, ang pangamba sa kakulangan, at ang buhol ng pag-aalinlangan sa aming sarili. Bigyan mo po kami ng kapayapaan ng isip, ng tiwala sa Diyos na Ama, at ng lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon ng may pananampalataya. Turuan mo po kaming maging matalino sa paghawak ng aming pananalapi, na maging responsable sa aming mga desisyon, at maging bukas palad sa aming kapwa. Hinihingi po namin, mahal na Birhen, na kalagan mo ang bawat buhol na pumipigil sa amin na maranasan ang kalayaan sa pananalapi na kaloob ng Diyos. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang, liwanagan mo po ang aming isipan, at bigyan mo po kami ng katatagan ng loob upang magpatuloy, gaano man kahirap ang laban. Mahal na Birhen tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo po kami. Mahal na Birhen tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo po kami. Mahal na Birhen tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo po kami. Salamat po, mahal na ina, sa iyong patuloy na pamamagitan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong pamilya, ang panalangin ay isang simula. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa at inspirasyon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video na magbibigay ng pagbabago sa iyong buhay. I-share mo rin ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na alam mong nangangailangan din ng pag-asa at gabay na ito. At sabihin mo sa comments, ano ang unang buhol na kakalasin mo simula ngayon? Anong maliit na hakbang ang gagawin mo ngayong araw? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami. Magkita-kita tayo sa susunod nating video, kung saan patuloy nating didiskobrehin ang mga sikreto sa isang buhay na puno ng kapayapaan, kasaganaan, at tunay na kaligayahan. God bless you, at tandaan, ang iyong pinakamahusay na bahagi ay hindi dumarating. Yakapin ang iyong paglalakbay. Maraming salamat.